Okay, so this is our daily reading 3760, 3761, 3762. Panoorin nyo yung healthy reading at may itinuro ako doon patungkol sa ano tawag doon? Yung hindi naman pampaswerte yon. It's a correction way kung paano ka maglagay ng handa sa bagong taon. So panoorin nyo yung healthy reading. At kung may tanong kayo, kung gusto kayong magpa-reading, message lang po kayo. Sa gustong magpa-ritual, magpatanggal ng kamalasan, lahat-lahat ng klase ng ritual, nasa videos ko. Message lang po kayo via inbox at sasagutin ko. Kuha tayo dito ng 3, alamin natin kung ano yung mensahe ni Universe sa atin sa araw na ito, 29th of December. At ingat kayo dahil sa January 3, that is the first Friday of the year. So lahat ng mambabarang dyan, happy. Lahat ng mangkukulam happy. So kung gusto niyo magpatanggal ng barang, kulam at sumpa at gayuma, gawin niyo January 1st. Kasi yung mga espiritista o yung mga witch na ganyan, gumagawa sila ng ritual laban sa kalaban nila 13 hours ahead. So ibig sabihin, kung may client sila na ipapabarang ka, hindi nila gagawin yon on the day mismo ng first Friday. Gagawin nila yon 13 hours ahead ng first Friday para yung kalaban hindi makapaghanda. So kung ako sa inyo, gawin nyo yan a day before yung first Friday para matanggal din naman yung kamalasan nyo sa buhay, sa love life, sa pera, sa negosyo, sa paligid, etc. Kung ano man yung problema na meron kayo. Tignan muna natin dito, okay? Ay! Vision. Sinabi talaga. Pangalawa, wisdom. And pangatlo, revealer of truth. Maraming mabubuking. Okay. Ngayon, mahirap ito. Diba? Ang dami. Ito sinasabi kasi, yung mga kinakatakutan mong mangyari sa buhay mo is mangyayari siya. Dahil magbabalanse si karma dito sa wisdom na card and lalabas ang katotohanan. So kung ikaw yung tipo ng tao na nanloko ka, nanakit ka, magkakaroon ka ng bad karma sa 2025. So kung nakikita ninyo sa ibang video sa social media, yung mga zodiac signs nun na magiging mayaman kayo sa 2025, bago kayo maging masaya na maging mayaman kayo sa 2025 o sa kaanumang taon, tandaan nyo muna yung day-to-day basis ng buhay ninyo. Kasi, kung sinabi na yung zodiac sign na ito ay magiging mayaman sa 2025, depende yun kung wala kang bad karma. Kasi, yung bad karma, 10 years run. So, malay mo, pagpasok ng 2025, kahit nasa zodiac sign ka na yayaman, kung may bad karma ka at meron ka pang tutubusin na 2 o 1 taon sa bad karma, hindi ka yayaman sa 2025 kasi nauna yung karma mo. Kung meron ka namang barang bago pumasok ang 2025, may barang, may kulam, may sumpa, may gayuma ka, hindi ka rin uunlad sa 2025 kasi dapat tanggalin mo yung nauna bago mo matanggap yung hinaharap. So kung ikaw naman yung tipo ng tao na hindi mo tinapos yung ritual mo, hindi ka nagtapos ng bayad sa ritual mo, at may utang ka sa ibang tao, cargo mo rin yan sa karma sa 2025. So, yung sinasabi ko at tinutumbok ko na 2025 is yung pagtawid mismo ng 31 to January 1. So, ibig sabihin, 1201, magsisimula ang karma mo. So, kung hindi mo tinapos ang ritual at ibinalik sa'yo yun, mahihirapan ka. Pero kung ikaw naman yung tao na nagpatanggal ka ng barang, kulam, sumpa at gayum at hindi mo tinapos, meron ka ring cargo dun. Ito yun. Lalabas yun ang katotohanan. So,
Ngayon, yung gagawin mo dito, halimbawa, gusto mo yung taong bumalik sa'yo dahil mahal na mahal mo at alam mo na ginayuma siya. Yung gagawin mo una, tanggalin yung gayuma. Tapos, ayusin yung pakikitungo ninyo sa isa't isa. At yung pangatlo, lagyan nyo ng proteksyon ang relasyon nyo para hindi na kayo magkanda sira-sira, di ba? Kung meron pang mga asungot sa buhay, ay ipatanggal mo din. Kasi, magkaiba yun eh. May nagtatanong sa akin, hindi po pwede na pagsamahin mo ang lahat ng tao sa iisang dasal. Hindi yun. Kung naaalala ninyo sa Holy Rosary, iba yung dasal mo sa Lunes, Martes, Miyerkules hanggang matapos ang isang linggo, di ba? Ganon din yun. So kung meron kang problema sa pera, iba yung dasal sa pera. Kung meron kang problema sa pag-ibig, iba yung dasal sa pag-ibig. Kung meron kang problema sa katawan, iba yung dasal doon. Iba yung kandila doon. Iba yung perdon na gagamitin doon. So, hindi po pwede na sasabihin mo na ipapasa Diyos mo. Kasi choice mo yan eh. Kaya ka nagkakaganyan ngayon dahil sa maling choices mo sa buhay. So, dito lalabas lahat ang katotohanan. So, kung napapanaginipan mo, kung yung mga premonitions mo sa buhay mo, hindi lahat yun totoo. Kasi may mga premonition na injected na mga tao na pinaritual ka at pinabarang ka. So, kung ikaw yung tipo ng tao na parang pakiramdam mo, tama ginagawa mo, pero dikta yun ng barang ng kalaban, wala kang magagawa. 'Di ba? So, kung sa buhay man ng tao, may ganyan ka, nakikialam yung energy, nakikialam, Diyos ko. Ngayon, kung meron man sigurong ganyan sa buhay, yung gagawin natin is, mag-adjust ka, no? Tanggalin mo, sundin mo yung payo sa'yo para kahit papaano gumaan ang buhay mo. Hindi yung para kang gagawa ka lang na kung kailan mo gusto, kung ano yung gusto mo, gagawin mo. Hindi po pwede yung ganun. So, ngayon, dito sasabihin ko na sa lahat-lahat ng tao, hayaan ko muna yung ilaw, sa lahat-lahat ng tao makakapanood nito, i-share nyo yung video. Kasi, ano lang yan eh, para kang nagluluto ng ulam. Diba? Iba yung spices ng adobo, iba yung spices ng tinola, iba yung may gata, iba yung lahat-lahat. Ganon magdasal sa ritual. So, kung nagpagawa ka ng love ritual at nadiskubre along the way, na kaya pala minamalas yung love life mo, dahil may nakikialam, tanggalin mo yung nakikialam. Kung 5 yung nakikialam, tanggalin mo lahat silang 5. Tapos, ayusin. Ganun yun eh. Parang sakit din. Kung akala mo trangkaso lang and then doon na-discover na meron na palang komplikasyon, tanggalin pati komplikasyon para mabuo yung totoong gamutan. So, may magtataka, yung iba kasi walang bahid eh. Yung iba talaga na ritual ko, walang bahid. Walang maraming issue sa buhay. Kaya nasusolve agad. Yung iba naman, hindi basta-basta masolve dahil sila mismo ang problema sa sarili nila. Kulang sila sa tiwala, kulang sila sa paniniwala, kulang din sila sa pag-claim na mangyayari yun. So kung gusto niyong malaman kung ano yung mangyayari sa 2025 niyo, magpabook kayo ngayon ng full private reading para masabi ko kung ano yung mangyayari. Pero kung gusto niyo talagang malaman yung monthly basis, sa isahang pag-reading, pwede yun. Mag-book kayo ng full private reading na alamin natin yung ano mangyayari sa January, February, hanggang sa December 2025. At least, sa ganun, meron kang personal na calendar kung ano ang pwedeng mangyari at kung ano pwede mong gawin sa buwan na yan. 'Di ba? Para hindi ka na masaktan, hindi ka mahirapan, hindi ka rin malugi, hindi ka ma-scam. Maraming salamat po. Happy New Year!